May ituturo ako sa inyo today. Kung gumagamit ka nitong AMS or Automatic Material System ng Bambolab 3D printers at medyo luma na kasi yung filament mo, katulad nito. Yan. Buo yan kanina. Pag gumamit ka ng ganitong medyo lumang filament, magkakaproblema ka dito. Kaya namang ayusin, pero paano ba siya maiiwasan? Sa 3D printing naman kasi, hindi laging okay yung pag-print mo, no, from start to finish. Minsan nagkakaroon ng mga problema. Hindi naman to commonly nangyayari kapag bago yung filament mo. Pero pag medyo luma-luma na, since hindi mo naman mauubos agad yung 1 kilogram or yung isang spool, no, sa isang printan lang, tapos marami kang kulay, hindi mo talaga yun mauubos agad. May chance na aabot yung mga buwan bago mo siya maubos. So, pagdating ng mga buwan na yun or taon, medyo marupok na siya. And then, pag naging marupok siya, ito kasing AMS, though tinawag siyang Automatic Material System, hindi niya naman kayang ayusin yung sarili niya pag nagka-problema. Ang common na problems na nangyayari dito, napuputol yung filament, tapos nababarahan yung mga tube sa loob. Tapos, pwede ring maputol yung filament at magbara anywhere dun sa tube from the AMS hanggang dun sa 3D printer, hanggang mapunta sa extruder. So, medyo hassle pag kailangan mo pa siyang ayusin every time. Lalo na kung medyo matanda na yung mga filaments or luma na yung filaments mo, no, lahat ng ginagamit mo. So, tuturuan ko kayo kung paano. Kung ikaw ay gagamit ng AMS, or actually kahit walang AMS, no, kung ikaw ay mag-3D print, make sure na hindi ganito yung dulo. Naging ganyan yung itsura ng dulo ng filament kasi galing siya sa extruder tapos nahila siya ng maaga, tumaba yung dulo. Babara ito sa tube ng 3D printer, so kailangan siyang putulin bago ka mag-start mag-3D print. Next, kapag alam mong lumipas na yung mga buwan na bukas itong filament, baliin mo yung dulo para ma-check mo kung yung filament ba ay mapuputol sa loob ng mga tubes. So, ang pwedeng gawin dito, putulin mo ng putulin hanggang sa umabot ka sa point na hindi na siya napuputol agad. Halimbawa, yun kanina. Ito, sa may dulo, medyo putol pa, pero dito mukhang good na, no? Puputulin ko na siya dito para mailagay ko rin sa AMS. Sunod naman ay kung paano maiiwasan yung pagkakaroon ng buhol na ganito. Nangyari ito kasi tangled yung filament. Madalas ito ay human error. Nangyari yung buhol na yon dahil dito. Ayan, tangled yung filament. Minsan, hindi mo ito mapapansin bago ka mag-start mag-print, pero minsan, makikita mo rin naman. Para maayos to, ipitin mo dun sa may buhol at itulak mo yung free na dulo ng filament. Para masigurong maayos na, make sure na magtanggal ka ng konting length ng filament galing dun sa spool. At pag tuloy-tuloy na siyang natatanggal at hindi naiipit, pwede mo na siyang ilagay sa AMS. Next, siguraduhin na nagbo-move freely yung spool sa loob ng AMS. Hindi ito masyadong problema kung plastic yung spool, pero kung ganito katulad nung nasa kanan na cardboard, yung lumang isan plastic pa, itong nasa kanan cardboard, no, medyo hirap siyang gumalaw sa loob ng AMS. Magkakaproblema sa paghila ng filament kung ganyan. Katulad nito, worn out na yung gilid ng cardboard. Malaking problema to, no, kahit eco-friendly siya. Tignan mo, kung iikutin ko to, hirap siyang umikot. Kapag hinila na to ng AMS, maiipit siya. Pwedeng masira yung gears ng AMS mo. Ayan, kumpara dito sa plastic spool, walang kahirap-hirap sa pag-ikot. Ito, antigas. Importanteng i-check to, lalo na kung ikaw ay magprint ng matagal tapos lalabas ka ng bahay. So, para maiwasan yon, pwede ka namang mag-print ng katulad nito, no, spool adapter for Isan. Iba-ibang filament brands, may kanya-kanya silang adapter. Downloadable naman and usually free ito. So, yan, itetest natin. Kapag inikot ko tong plastic spool at saka ito, yan, madulas na siya. At ipapakita ko ulit tong cardboard, medyo stiff, yan. Mahirap siyang umikot. And ito, continuation nung video kanina na nabuhol. Madali lang tong maayos kapag hindi pa nag-start yung print mo. Pero pag nag-start na yung print mo, medyo hassle na siya, no? Kasi kinain na yung buong filament papunta dun sa extruder. So, ang gagawin lang, pag hindi pa naman nag-start yung print, tanggalin mo lang sa EMS. Yan, tanggalin mo sa spool to make sure na okay yung pagkakahila niya. And then, ibabalik mo na sa AMS.
Sabi ko kanina, madalas human error yung cause ng pagkakabuhol ng filament. So para maiwasan siya, ganito ang dapat gawin. May mga butas itong spool. Ang purpose nito ay para ma-shoot yung dulo ng filament at ma-lock siya in place. So kapag gagamitin mo na ulit yung filament, hihilain mo na lang para masiguro to na hindi bumuhol yung filament dun sa buong spool. Kung may natutunan kayo sa video na ito, like, share, and follow for more 3D printing tips.